Well, salamat po sa umagang ito na tayo po ay may pag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat po sa Panginoon na dito ho sa ating iglesia, sa church, wala ho tayong ibang ginagawa dito kundi ang pag-aralan po ang salita ng Diyos. At alam niyo po mga minamahal, mahalaga bilang tayo po ay mga tao, mahalaga po ng ating paniniwala sa Panginoon ay mayroong pong pinagsasaligan na katotohanan. Mahirap po na ang ating paniniwala sa Panginoon ay nakabase lamang sa ating sariling naiintindihan. Alam niyo ho, ang mga tao ngayon, pag ating tinignan ang kanilang paniniwala sa Diyos, tayo bilang mga tao ay gumagawa ng sariling Diyos sa ating isipan na hindi ayon sa kalooban at sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya po ngayong oras na ito, mga minamahal, tayo po ay mag-aaral. At ang ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ay salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ngayong pong umaga ay pinamagatan po nating the wickedness of sin. O yung tinatawag sa Tagalog, ang kasamaan ng kasalanan o ang pagiging masama ng kasalanan. Alam niyo po mga minamahal, pagka pinag-usapan ng kasalanan, sa panahon po natin ngayon mga minamahal, maraming mga tao na ang tingin sa kasalanan ay isang maliit na bagay na lamang. O ang mga tao sa panahon natin ngayon, pilit pinabababaw, pinaliliit ang tingin ng tao sa kanyang ginagawang kasalanan. Kaya po mga minamahal, mahalaga po na ating pag-aralan ang kasalanang ito na binabanggit ng ating Panginoon. Sapagkat nais natin na ating maunawaan ang lalim, ng kasalanan na meron po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Well, ngayon pong umaga ang ating pag-aaralan at bibigyan ng pansin ay meron po tayong 5 bagay. Una, ating bibigyan ng pansin, ano ba yung ibig sabihin ng kasalanan? The meaning of sin. Number 2, atin pong titingnan the fact of sin, ang katotohanan patungkol sa kasalanan. Pangatlo, atin pong titingnan yung pong ating title, yung pong the wickedness of sin o yung pagiging masama ng kasalanan. At atin pong titingnan ngayong umaga yung pong tinatawag na the consequence of sin. Meron po itong kabayaran, meron po itong consequence. At panglima, atin pong titingnan ang remedy o yung lunas sa kasalanan. Ngayong umaga mga minamahal, atin pong pag-aralan, atin pong bigyan ng ibig sabihin. Ano ba yung ibig sabihin ng kasalanan? Alam niyo po mga minamahal, kung kayo tatanungin ko, marami tayong pwedeng sagot kung ano ba ang ibig sabihin ng kasalanan. Pero mahalaga na ating maunawaan ang ibig sabihin ng kasalanan sang-ayon sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po ng 1 John chapter 3, verse number 4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan. Taas nga po yung nakagawa na ng kasalanan. Kayo ba'y nakagawa na ng kasalanan? Lahat tayo nakagawa ng kasalanan. Ang sabi ng Bible, ang sino mang gumagawa ng kasalanan, tayo yon. Anong sabi ng Panginoon? Ay sumasalangsang. Pag sinabing sumasalangsang, talagang ibig sabihin sa ibang Tagalog, sumusuway. Saan? Sumusuway, sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang sabi ng mga susunod na mga talat, ng mga pananalita, ang sabi dito, niliwanag ang ibig sabihin ng kasalanan. Ang sabi ho ng Panginoon, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang sabi ng Bible, kaya pala tayo tinatawag na mga makasalanan. Kasi ang sabi ng Bible, tayo ay sumuway sa utos ng Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng utos. At siguro marahil, alam natin na merong 10 utos na ibinigay ang Panginoon ng Old Testament. Right? At kung kayo po'y tatanungin ko, mga minamahal, marami ba sa atin, sa kalagitnaan ito, ang nakasuway na sa utos ng Panginoon? Right? Lahat tayo nakasuway na. At kung tayo nakasuway na sa utos ng Panginoon, ibig sabihin,
tayo'y sumuway na sa utos ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, doon sa mga sumuway o lumabag sa utos ng Panginoon, tayo ay sumalangsang o nagkasala laban sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng kasalanan. Kaya nakakalungkot po mga minamahal ang tingin ng iba. Sila po ay hindi nagkasala. No? Kami po ay maraming nakakausap pagka kami ay lumalabas na nangangaral ng salita ng Panginoon. Ang sabi nila, ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay hindi nagkasala. Ang tingin nilang makasalanan ay yung nakagawa ng hindi magandang bagay na nagdulot sa kanila upang makulong. No? Ang makasalanan sa kanila ay yung mga taong naandoon sa kulungan. Pero hindi nila iintindihan ang katotohanan na binabanggit ng Panginoon na kahit sila din, kahit hindi nakakulong, ay nakagawa ng kasalanan, nagkasala sa Panginoon. At alam mo, sabi ng Bible, mga minamahal, no? Pag ating tinignan ng Joshua chapter 1 verse 18, ano ba ang tingin ng Panginoon sa atin bilang makasalanan? Anong sabi dito? Tanyo po, ito rin po ang isang ibig sabihin ng kasalanan. Joshua chapter 1 verse 18. Ano sabi ng Panginoon? Joshua chapter 1 verse 18. Sabi ng talata, sino mang maghihimagsik laban sa iyong utos? Yun daw maghihimagsik. Ang sabi ng English, mga minamahal, rebellion. No? Ang kasalanan, ang pagsuway sa utos ng Diyos ay pagrebelde sa Panginoon. Ibig sabihin, ipinapakita natin sa Panginoon nang ibig sabihin ng kasalanan, aayaw mong sumunod sa Panginoon. Ang gusto mong mangyari at ang gusto mong sundin ay ang iyong sariling kagustuhan. Yan po ang ibig sabihin ng kasalanan. Sabi ng English, mga minamahal, pag ating binasa sa English, na po ang sabi, whosoever he be that rebel. Ano sabi ng Panginoon? Doon sa mga sumusuway, sa mga talagang aayaw sumunod sa Panginoon, ang sabi ng Bible, tayo ay naghihimagsik. Ang ibig sabihin ng kasalanan ay paghihimagsik laban sa Diyos. At alam natin, mga minamahal, hindi po gusto ng Panginoon na ang tao na kanyang nilikha ay sumuway sa kanya. Pero dito, mga minamahal, isang katotohanan pa na ating makikita, pag ating pong tiningnan, ang ibig sabihin ng kasalanan, sin means to miss the mark of the divine standard. Ang Diyos po ay merong standard, no? Merong nais ang Panginoon na mangyari sa tao. Ito yung standard ng Panginoon na nais niya sa ating buhay. Pero ang ginawa ng kasalanan, hindi natin sinundan, hindi natin tinunguhan yung bagay na nais ng Panginoon sa ating buhay. At ang ginawa natin yung hindi kalooban ng Panginoon. At ating, sabi nga dito, parang ibig sabihin po noon, parang yung meron pong pumapana. Sa isa pong paligsahan ng pagpana, meron po yung tinatawag na target. Tama? At para ikaw ay manalo, kinakailangan mong ma-hit yung target. Para ikaw ay manalo. Ang ginawa ng tao, hindi niya inaakma ang kanyang pana doon sa target. Ang ginawa niya kung saan-saan niya iniitsa yung kanyang pana. Ganun po inihinintulad ng Panginoon ng kasalanan, no? Para bagang aayaw natin doon sa kalooban ng Panginoon. No? Kaya nga pag ating tingnan po, mga minamahal, ang unang taong nilikha ng Panginoon, ang Diyos nagbigay ng utos. Nilagay sa Garden of Eden, ang sabi niya, sa lahat ng punong kahoy makakain ka maliban lamang sa isa. Huwag mong kakainin. Na sa oras na kainin mo yaon ay walang salang ikaw ay mamamatay. Anong standard ng Panginoon? Huwag mong kakainin ang isang
punong kahoy na ito na pinagbabawal. Anong utos ng Panginoon? Siya'y nagbigay ng utos na huwag mong kakainin itong isang punong ito. Pero anong ginawa ni Eva at ni Adan? Yung utos ng Panginoon, kanilang sinuway at kanilang kinain yung ipinagbabawal ng Panginoon. Biruin ninyo, ganun po ang kasalanan, mga minamahal. Yan ang ibig sabihin ng kasalanan. At ang isa pang ibig sabihin ng kasalanan, mga minamahal, sin is a distortion, a perversion, no? A bending of that which is right. Ano ibig sabihin? No, yung katotohanan ng Panginoon, ating pilit binabaluktot at pilit na ginagawang mali. No, alam niyo, mga minamahal sa mundo natin ngayon, pag inyong tinignan ang mundong ating ginagalawan, makikita natin ang katotohanan ng ibig sabihin ng kasalanan. Marami sa mga katotohanan ng Panginoon ngayon, pilit ginagawang mali ng mundo. At yung mali sa paningin ng Panginoon, pilit ginagawang tama. Alam mo, mga minamahal, pag ating nanood tayo ng mga balita, kahit ngayon, ang mga tao binibigyan na ng confusion pagdating sa ating kasarian. Tama? Yung lalaki, ang sabi niya, hindi siya daw lalaki. Siya daw ay babae. Biruin niyo yun. Kung gaano natin ginagawang baluktot yung katotohanan, kaya meron pong isang nag-trending ngayon, di ba? Yung lalaking waiter pinatayo ng 2 oras. Bakit? Kasi alam niya, lalaki yun, ang tawag niya, sir. Ngayon, sabi niya, hindi ako, sir. Ako'y ma'am. Tama? Tingnan po natin, ha? Kahit ngayon, ang sabi ng Panginoon, no? Ang mag-asawa lamang, ang pag-asawa ay para lamang sa babae at lalaki. Pero ang ginagawa ng mundo ngayon, yung katotohanan ng Panginoon, aayaw. At anong gusto? Yung ayaw ng Panginoon na gawin natin. Anong ginagawa ng mundo? Pinag-aasawa ang parehong lalaki at lalaki. Pinag-aasawa ang parehong babae sa babae. Ganyan po ang ginagawa, ganyan po ang kasalanan, no? Binabaluktot ng tao ang katotohanan ng Panginoon. Ginagawang tama ang mali at yung mali ginagawang tama. Parang sa isang huli na, tumatanggi pa, kita na sa video sa CCTV, sasabihin hindi pa rin siya. Tama? Huli na siya yung nagnakaw. Abay, nung hinuli, hindi po ako yan. Ay mukhang mukha na niya. Siyang-siya na. Kita na sa CCTV, tanyo po ang kasalanan. Huli na. Tama? Itinatanggi pa. At sinasabing hindi sa yon. At hindi siya nagkasala, hindi siya nagnakaw. That is the meaning of sin. No? Kaya nga, mga minamahal, ikaw ba't ako'y makasalanan? Taas po ang kamay na sinasabing siya'y makasalanan. Ang ibig sabihin ng kasalanan, ikaw at ako ay nakasuway sa utos ng Panginoon. Ikaw at ako ay nagkasala laban sa Panginoon. And that is the meaning of sin. Kaya tayo po, mga minamahal, ay talagang masasabing makasalanan. Number 2, ating tingnan yung katotohanan patungkol sa kasalanan. No? Alam niyo po, mga minamahal, ang katotohanan na hindi po isang ilusyon lamang na parang sinasabi ng ibang mga tao na hindi tunay ang kasalanan. No? Kaya nakakalungkot ngayon Yan sinasabi natin na para bagang ang tao pilit inaalis sa isipan ng taong siya'y makasalanan at pilit inilalagay sa kanya ng mundong ito na yung ginagawa niya ay hindi mali kundi tama, ginagawa niya lamang yung kanyang nais gawin. No? Ganyan po ang pinapakita ngayon ng mundo. No? Pero alam niyo, mga minamahal, ang katotohanan patungkol sa kasalanan ay binanggit ng Diyos sa kanyang salita. Nang sabi ng Romans chapter 5, para lang ating makita, mismong ang Panginoon ang nagsabi na ang kasalanan ay totoo at tunay na naranasan
ng mga tao. Romans chapter 5, verse number 12. Anong sabi ng talata? Romans 5:12. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao, anong sabi ng Bible, anong sabi ng Panginoon, ay pumasok ang kasalanan. Binanggit ng Panginoon na ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan. Ang Panginoon ang may sabi na ang kasalanan ay totoo at naranasan ng tao. At ang sabi, at ang kamatay sa pamamagitan ng kasalanan. At ang sabi ng sunod, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay, anong sabi ng Bible? Lahat ay nagkasala. Mismong ang Panginoon ang nagsabi sa kanyang salita, tayo'y totoo ang kasalanan at tayo'y makasalanan. Hindi lamang po by God's revelation, kundi by observation. O, tumingin tayo sa paligid natin. Tumingin tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. Makikita natin na ang sinasabi natin, ang grabe ang mundo na ating ginagalawan. Patayan dito, nakawan dito, korupsyon doon. Ibig sabihin, sa ating obserbasyon sa nangyayari sa ating mundo, makikita natin ang katotohanan ng kasalanan ay totoong nangingibabaw sa mundong ating ginagalawan. Tama po ba? Inyo ho bang nakikita ang mga balita? Inyo bang naobserbahan ang mundong ating ginagalawan? Kaya nga minsan sabi natin, aboy, grabe naman ang mundo natin. Wala nang suutan. Puro masama na lamang ang ginagawa. Tayo mismo sa ating mga sarili, naobserbahan natin na talagang ang kasalanan ay totoo at nangyayari sa buhay ng lahat ng mga tao. At hindi lamang po yan, mga minamahal, hindi lang by God's revelation, hindi lang by observation, kundi by human experience. Ikaw at ako mismo, ina-experience mo sa iyong sariling ikaw ay masama. Ikaw at ako mismo ay talagang totoong nagsasabing ikaw ay makasalanan. Ano sabi po ni Isaiah sa kanyang sulat? Isaiah chapter 6 verse number 5. No? Ang sabi ni Isaiah, parang ating makita na talagang ito ay na-experience niya, na talagang nakita niya ang kanyang sarili bilang makasalanan. No, ang sabi ng Bible, Isaiah chapter 6 verse 5. Ano po sabi? Isaiah chapter 6 verse number 5. Ito po ang sabi ng ating Panginoon, nang magkagayoy sinabi ko. Sino may sabi nito? Si Isaiah mismo. Anong sabi niya? Sa aba ko. Anong sabi niya? Sapagkat ako'y napahamak. Anong sabi niya? Sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi. Nakilala niya, inamin niya sa kanyang sarili, ang kasamaan niya, ang karumihan ng kanyang labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng mga mata ang hari ang Panginoon. No? Yan ang sabi ng Bible, no? Ibig sabihin, mga minamahal, no, ikaw at ako ay aminadong tayo'y nagkamali. Tama po ba? Kayo ba'y aminado sa inyong sariling kayo nagkamali rin? Lahat tayo nagkamali. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng itanggi. Hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo nagkasala. Bakit? Sapagkat ikaw at ako mismo ay nakaranas at naka-experience ng paggawa ng mali. No? Alam natin sa ating sariling tayo nagkasala. Kaya mga minamahal, hindi natin pwedeng sabihin na ang kasalanan ay hindi totoo. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo hindi makasalanan. Una, ang Panginoon na may sabi. Pangalawa, ating naobserbahan sa mundong ating ginagawa talagang ang kasalanan ay namamayani sa ating lipunan. Pangatlo, iyong na-experience, iyong nararanasan mismo sa iyong sarili na ikaw mismo at ako mismo ay nakagagawa ng mga bagay na mali sa harap ng Panginoon. No?
Ibig sabihin, mga minamahal, no? Sin is grievous malady that contaminate ang ating buong pagkatao, no? Ang kasalanan ay malubha na sakit na hindi natin naiintindihan, na siyang nagpapadumi sa kabuuan ng ating pagkatao. Oh. Now, number 3. No? Una, ating nakita ano bang ibig sabihin ng kasalanan. No? Pangalawa, ating binigyan ng pansin yung katotohanan patungkol sa kasalanan. Ang kasalanan ay totoo, ikaw at ako ay makasalanan. Number 3, ating tingnan, no? Ang pagiging masama ng kasalanan. Alam niyo mga minamalong, ang tao ay nagkasala, bumagsak sa kasalanan. Ito ang ginawa ng kasalanan sa buhay ng tao. No? Una, ang kasalanan ang siyang dahilan ng pagkasira ng ating relasyon sa Panginoon. Alam niyo po, pag ating binalikan ang Genesis chapter 3, nung ang tao ay nagkasala sa Diyos, anong ginawa ng tao? Ano nangyari sa tao? Namulat ang kanyang mga mata. No, nalaman niya ang tama at mali. At pagkatapos noon, siya ay nagtago sa Panginoon. Anong ibig sabihin? Na ang tao nung magkasala, ang laging kanyang gustong gawin ay lumayo sa Panginoon. Umalis sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Isaiah chapter 53, 59 verse 2, ano sabi dito? Para lang ating makita ano ba ang nagawa ng kasalanan sa buhay natin. Kasi minsan ang tingin natin, ito rin ang ginagawa ng kasalanan. Ang ginagawa ng kasalanan, pilit niyang inilalagay sa isipan natin na kahit ikaw ay masama sa harapan ng Diyos, na kahit ayaw mo sa Panginoon, ang pilit na inilalagay ng kasalanan sa isipan natin, tayo'y okay sa Panginoon. No, pero ang sabi ng Bible, Isaiah 59, verse number 2, ano sabi ng Panginoon? Isaiah 59 verse 2. Ano sabi diyan? Tayo po sabi ng Panginoon, ng Bible mismo. Kundi pinapaghiwalay, ano sabi? Pag-ibig sabi, pag sinabi pinaghiwalay, talagang pinaglayo, pinaghiwalay. No? Ano ang dahilan ng paghihiwalay? Sino ang dahilan ng inyong mga kasamaan? Sino ang pinapaghiwalay? Kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Anong sabi ng Panginoon? Nung tayo po ay magkasala sa Panginoon, ang relasyon natin sa Panginoon ay nawasak, nasira, na parang sa mag-asawa kapag ka ang kasalanan ay sobra na, ang nagiging dahilan, naghihiwalay. No? Ganyan ang ginawa ng kasalanan. No? Pinapaghiwalay tayo sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ang tao umayaw sa Panginoon. Na kahit kilalaan niya ang Diyos, pag ating binasa ang Romans chapter 1, tingnan niyo po ang ibig sabihin ng paghiwalay. Ang tao umayaw sa Panginoon at ang Diyos galit sa tao. Ano sabi ng Romans chapter 1? Tingnan po sabi ng Romans chapter 1. Verse number 21. Romans chapter 1 verse 21, ano sabi ng Bible? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, anong ginawa ng tao? Kahit daw kilala ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. Ang mga tao kahit kilala ang Diyos, hindi kinikilala siya bilang Diyos. Ni hindi pinasalamatan. No, biruin niyo po yan. Nabubuhay tayo, umiinom tayo, kumakain tayo, gumagawa tayo, may lakas tayo, may karunungan tayo. Pero kahit kailan, hindi natin kinilala ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin pinapasalamatan ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Bible, kundi bagkos di walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Kaya po ha, dahil ang tao'y malayo
ayaw sa Panginoon, hindi niya kinikilala ang Diyos sa kanyang buhay. Ano pa ang sabi ng Romans chapter 1? Tayo po ang sabi kung tao'y umayaw sa Diyos, paano niya ipinakita? Verse 23. Paano niya ipinakita na talagang nasira ang relasyon? Ang tao'y umayaw sa Diyos. Ang sabi diyan, tayo po, at pinalitan nila itong ginawa ng tao nung magkasala. Nung mahulog sa kasalanan, ang sabi ng Bible, sino yun nila? Ng tao, tayong mga tao. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos. O Bible po ito, hindi ho ako may sabi nito na hindi nasisira, yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi nasisira yan. Pero ang ginawa ng tao, pinalitan nila ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ang mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Ano sabi ng Bible nung ang tao ay magkasala? Yung ginagawa ng tao ay yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Ganyan tayo. Tayo'y ayaw natin sa Panginoon. Ginagawa natin yung ayaw ng Panginoon na ating gawin. At ano sabi ng verse number 25? Ano sabi ng verse 25? Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos. Pero natin nyo kung gaano, yung sabi ko ano yung ibig sabihin ng kasalanan? Yung katotohanan, ginawang kasinungalingan. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sino may gawa niyan? Ang tao. Sa kanyang kaayawan sa Diyos. At ano sabi? At sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Hindi po ang may sabi niyan ay kung sino. Ang nagsabi niyan mismo ay ang Diyos na nakakaranas ng ginagawa ng tao sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, grabe kayo. No, grabe tayo. Yung totoo, ginawa mong sinungaling. Yung pagiging sinungalingan, ginawa mong katotohanan. Biruin ninyo, sabi ng Bible, no? Tayo dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang ginawa ng tao, kahit nung sila'y alsin ng Panginoon sa Ehipto, mga Israelita, inalis ng Panginoon sa pagkabihag, si Moses ay pumunta sa isang bundok para kausapin ng Panginoon. Pagkatapos, dahil sabi ng mga Israelita, wala si Moses, tayo gagawa ng ating Diyos. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ninyong mga ginto at ating pagsasama-samahin at gagawin nating guyang baka. At kanilang sinamba niluhuran at kanilang pinaglingkuran. At anong sabi ng Panginoon? Dahil ginawa nilang kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon, ang Diyos ay nagalit. No? Kinain ng lupa yung mga taong sumamba at umayaw sa Panginoon. Pinatay ng Panginoon. Ipinapakita natin mga minamahal, ganyan ang ating ugnayan sa Panginoon. Akala ng mga tao, bilang tayo makasalanan, ayos tayo sa Panginoon. Kaya nga magandang ating tingnan, ano ba yung sinasabi ng Panginoon? Hindi yung sinasabi natin sa ating sarili, kasi minsan, sabi ko nga kanina, tayo gumagawa sa isipan natin ang ating sariling gustong maintindihan sa Panginoon. Ang minsan naiintindihan ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig lamang, ang Diyos ay mabuti lamang, no? Pero hindi naiintindihan ng tao na ang Diyos ay banal at matuwid. No? Ang sabi ng verse number 10 niyo po kung gaano tayo umayaw sa Panginoon. Kung paano nasira ang ating relasyon sa Panginoon. Anong ginawa? Verse number 26. Para lang ating makita na talagang sira ang relasyon ng tao sa Diyos. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita. Ano ibig sabihin yan? Hindi yung parang ang Diyos hindi. Dahil ayaw ng tao na talagang kilalanin ng Diyos, gusto niya sa kanyang sarili siya masunod, hinayaan ng Diyos ang tao sa kanyang sarili. Sapagkat, ano sabi niyo pinalitan ng kanilang mga babae. Hindi po ako may sabi niyan No, kaya ang ginagawa natin, mahalaga, Bible ang binabasa natin Para may authority, ang Panginoon may sabi. Ano sabi niyan? Pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan ni Yaong nalalaban sa katutubo. Anong sabihin? Ang babae may kanyang sariling kagamitan. Pero ang ginawa ng babae, ayaw niya nun. Pinalitan niya.
No? At ang ginawa niya, ginamit niya yung gamit na hindi pambabae. Verse 27. Ayun po kung gaano ang kasalanan kung paano ang tao nung mahulog sa kasalanan, umayaw sa Panginoon, binaluktot ang katotohanan ng Diyos. Ang sabi, at gayon din naman ng mga lalaki. Bible po ulit may sabi niyan. Hindi po ako. At gayon din naman ng mga lalaki na nang iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae, nung iniwan nila, binigay sa babae, para suotin ng mga babae yung kagamitan ng palalaki, anong sabi ng Bible? Ay nangagningas sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa. Anong sabi ng Bible? Na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa mga kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang kanilang pagkakamali. Tanyo po nung ang tao'y masira ang relasyon sa Panginoon, nung ang tao'y mahiwalay sa Diyos, ang ginawa ng tao ay walang iba kundi yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya hindi maayos ang relasyon. Kaya nga sabi ko kanina, ang relasyon ng tao sa Diyos sinira ng kasalanan. Kaya nga sabi dito, tanyo po, pag inyong verse 28, dahil ayaw talaga ng mga tao sa Diyos at palibhasa hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ayaw ng tao sa Diyos. Anong sabi ng Diyos? Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalin na pag-iisip upang gawin yung mga bagay na hindi nararapat. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, hinayaan ng Diyos, na gawin ng tao ang kanyang gustong gawin. Pero sabi ng verse 29, nangapuspos sila ng buong kalikuan ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala. Verse 30, mga mapanirang puri. Ano sabi ng sunod? Mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag. Grabe. Ganyan ang ginawa natin sa Panginoon. Ganyan ang ginawa ng kasalanan sa atin at sa Panginoon. Kaya naman, makikita natin na ang Diyos, sabi niya, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Bakit? Ang tao, sabi ko kanina, ginawa niya yung mga bagay na ayaw ng Diyos. At nung ang tao ay gumawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos, ang sabi ng Bible, ang sabi ng verse 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit, laban sa kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Anong sabi ng Panginoon? Ang tao gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang Diyos bilang banal, galit sa tao. Makikita natin mga minamahal na ang tao nung magkasala, hindi ayos ang relasyon natin sa Panginoon. Pinaghiwalay tayo ng kasamaan. Pinaglayo tayo. Kumbaga, sabi natin, hindi maaring magsama. Bakit? Sapagkat magkaiba ang naisay ng bawat isa. Ganyan ang ginawa ng kasalanan. Sin destroys our relationship with God. Hindi lang yan. Pag ating pinuntahan, maging yung ating buhay sa mundong ito ay pinahirap ng kasalanan. Nung sa Genesis chapter 3, mga minamalong, nung si Eva at si Adan ay magkasala, yung relasyon nila sa Panginoon ay nasira, napahiwalay sila sa Panginoon. Tingnan ninyo kung ano nangyari. Ano nangyari sa mga tao nung ang tao ay magkasala. Pati yung ating kalagayan physical, ay pinahirapan ng kasalanan. Dahil ang kasalanan, mga minamalaan yung ating mababasa nung si Eva at si Adan ay magkasala, anong sabi ng Panginoon kay Eva? Verse 15, chapter 3, verse 15, para lang ating makita na itong ating pinag-aaralan totoo. Bakit? Sapagkat totoong nangyayari mga bagay na sinasabi ng Bible. Anong sabi ng Genesis chapter 3, verse 15? Dahil ang babae nagkasala, ang sabi ng Panginoon, at pag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang inyong binhi, at ang kanyang binhi. Verse number 16, sinabi niya sa babae, 16,
Verse 16 po. Ano sabi? Sabi ng Panginoon sa babae, dahil nagkasala ang babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan. Ang ibig sabihin niyan, yung sakit, no, yung talagang hardship, no, yung iyong gagawin. Marami kang maranasang paghihirap. Ano sabi din natin niyo po pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi, manganganak kang may kahirapan. Ang tanong, mga minamahal, yan ba'y nararanasan natin ngayon sa mga babae? Sabi ko nga, nung asawa ko yung mga anak, talagang mahinang pumisil yun. Hindi yung malakas pumisil, pero nung siya'y nagle-labor, grabe. Yung paghawak sa aking kamay, parang yung aking buto ay talagang mababali. Bakit? Sa sobrang sakit ng kanyang nararanasan. Bakit niya nararanasan yun? Kasi sabi ng Panginoon, dahil ang tao ay nagkasala, sinira ang kasalanan ang nagpahirap sa ating kalagayan. Ano sabi ng sa mga lalaki? No, totoo ba ito? Mga minamahal, hanggang ngayon ba nararanasan po ito ng mga babae? Ibig sabihin, totoo ang ating pinag-aaralan. No? Sa mga lalaki, ano sabi? At kay Adam, verse number 17. No? Verse number 17. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyon dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking inuutos sa iyo, na sinasabi, huwag kang kakain niyaon. Dahil nagkasala, kinain yung pinagbabawal ng Panginoon. Anong sabi ng Bible? Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Alam niyo sana, nung tayo hindi nagkasala, kailanman hindi tayo magtatrabaho para kumain. Pero ang tao ay magkasala, sinumpa ng Panginoon ng lupa. Ano sabi? Kakain ka sa Kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Nung ang tao ay magkasala, sabi sa lalaki, maghihirap ka bago ka makakain. Verse number 19, ano sabi diyan? Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay. Hanggang kailan mo gagawin yan, mga lalaki? Hanggang kailan gawin yan, yung magtatrabaho? Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Habang tayo'y nabubuhay, dahil ng kasalanan, tayo'y maghihirap bago tayo makakain. Kaya nga, tayo niyo po talagang grabe yung ating mga tatay sa inyong mga anak, yung mga nag-a-abroad, grabe. Ang hirap na ginagawa para lamang tayo mapakain. Bakit? Sapagkat yan ang ginawa ng kasalanan sa buhay natin. No? Kaya nga alam niyo minsan, ang kasalanan po madaya. No? Pagka ikaw ay inaakit ng kasalanan, ang laging iminumukha sa iyo, maganda yan, mag-i-enjoy ka dyan, masarap yan. No? Ikaw naman, talagang nagpadaya. Nung ikaw ay mahulog sa kasalanan, sa konting ginhawa at sarap, pagkatapos, panghabang buhay na hirap. Tignan niyo kung paano katuso ang kasalanan. No? Pinamumukha sa iyo sa una, maganda yan. Pero pag nahulog ka na, bahala ka na, diyan ka na, magdusa ka. No? Ano pa ang sabi, mga minamahal? No? Hindi lang sinira ang relasyon natin at ng Diyos ng kasalanan, hindi lang pinahirap ng kasalanan ng ating buhay. No? Ang sabi ng John 8:34, tignan niyo po ang ginawa ng kasalanan sa buhay natin. John chapter 8 verse 34. No? Tignan niyo po, mga minamahal, ang sabi ng Bible. Sinagot sila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ang bawat nagkakasala, tayo yun. Tayo lahat ay makasalanan. Ano sabi ng Bible? Tayo mga nagkakasala. Ano sabi ng Panginoon? Ano sabi ng Bible? Ay alipin ng kasalanan. Anong ibig sabihin pag sinabing alipin? Ang alipin, walang ibang sinusunod kung ano ang gusto ng kanyang master. No, kaya nga pag tayo nagtatrabaho,
kung ano ang gusto ng boss natin, siya lang ang ginagawa natin. Tagasunod lang tayo sa gusto ng ating boss. Pero ang sabi ng Bible, ang ating sinusunod ay yung umaalipin sa atin. Ano yun? Kasalanan. Ibig sabihin, mga minamahal, no, wala tayong kakayanan na makawala sa kasalanan. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, pag inyong binasa ang Romans chapter 7, tingnan niyo po sabi ni Apostle Paul, no? Ibig sabihin, mga minamahal, no? Tayo'y bihag. Tayo'y alipin ng kasalanan. Ginagawa lang natin kung ano ang gusto ng kasalanan sa buhay natin. Ano sabi ni Apostle Paul? Tingnan niyo po sabi ni Apostle Paul, Romans chapter 7, verse 15. Hindi ho biro ang kasalanan, mga minamahal. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostle Paul, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, yung ayaw niyang gawin. Sabi niya na, sapagkat ang hindi ko ibig, yung ayaw ko. Ayaw ko. Anong ginasabi niya? Ang ginagawa ko. Alam niyo mga minamahal, tayo po ng mga tao, ayaw naman nating magkasala Tama po? Pero hindi natin kayang pigilan na hindi magkasala. Ano sabi ng sunod? Datapwat ang kinapupuotan ko. Yung una, yung ayaw niya, wala siyang magawa. Yun ang nagagawa niya. At yung kanyang kinapupuotan, yung kanyang kinagagalitan, yung kanyang kinaayawan, ano sabi ng Bible? No? Ano sabi doon? Verse 15, datapwat ang kinapupuotan ko, yaon ang ginagawa ko. Kayo ba'y nakaranas na talagang inyong pinipigilan ng inyong sariling magkasala? Sino dito nagkaroon na ng desire na talagang sinubukang pigilan ng kanyang sariling huwag magkasala? Pero ang tanong, nagtagumpay ba kayo? Hindi ba kayo nagkasala nga? Pagkatapos ng inyong pangakong ginawa. Di ba hindi? Kaya nga ang tao, kahit anong New Year's resolution, ilang taon nang dumaraan, New Year's resolution, magda-diet na. Yun, pagkatapos, wala na. Kain dito, kain doon. Hindi natin kayang makawala sa kasalanan. Bakit? Ang sabi ng Bible, tayo po tayo mo sabi ng verse number 17. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Tayo sabi doon, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Alam niyo yung ginawa ng kasalanan sa atin? Sinakop ng kasalanan ang ating buong pagkatao, ang ating isip, ang ating puso, ang ating kakainang gumawa. No? Grabe ang kasalanan. Tingnan niyo po Ang kasalanan, sabi ni Apostle Paul, ang kasalanan ng gumagawa nito sa aking katawan, sa aking buhay. Ginagawa ko lamang kung anong gusto ng kasalanan sa buhay ko. Ganyan ang ginawa ng kasalanan. Inalipin tayo. Kaya nga kahit mga mananampalataya na, diga? Kahit tayo mga Kristiyano na, talagang, kahit tayo mga niligtas na ng Panginoon, talagang minsan, naglulubalob pa rin tayo sa kasalanan. Dahil meron pa rin tayong sinful nature. Tanyo po mga minamalang ginawa ng kasalanan, inalipin tayo ng kasalanan. Pang-apat, ang kasalanan, sabi nga, sin corrupted the whole being of man. Ang kabuuan ng tao'y sinira ng kasalanan. Tingnan niyo po ang ginawa ng kasalanan sa buhay natin. Acts 28 verse 27, ano sabi ng Bible? Acts 28 verse 27. Tingnan niyo po. Tingnan niyo, para lang ating makita na hindi biro ang ginawa ng kasalanan sa buhay natin. Acts 28, 27, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, for the heart of this people is wax gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes have they closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Ano sabi ng Panginoon? Nung ang tao'y magkasala, ang kasalanan, tayo po ay, sabi diyan, sinira ng kasalanan ang puso ng tao. Kaya pag inyong tinignan mga minamahal, walang
dating sa atin ang Diyos. Kaya nga, tayo po. Tayo po sabi ng Bible. Ano sabi ni John sa kanyang sulat? John chapter 3. No? John chapter 3 verse 19. Tayo po kung gaano. John chapter 3 verse 19. Ano sabi ng Bible? No? John 3:19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw, si Jesus naparito sa sanglibutan. Anong ginawa ng tao? At inibig pa ng mga tao ang kadiliman. Mas pinili pa ng tao ang kasalanan kaysa kay Kristo sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang sabi doon, sabi sa English, tayo po ha, and men love darkness rather than light. Kaya nga tinan niyo po tayo mga minamahal. No? Kahit sa ating mga sarili, alam natin, mas iniibig natin ng higit ang mga bagay ng mundong ito kaysa sa Diyos. Mas iniibig natin ang mga kasalanan natin na nagbibigay sa atin ng kaligayahan pansamantala kaysa sa Diyos. Kaya nga pag tayo pinapipili, no, sinong uunahin mo? Ang Diyos o yung ibang bagay? Ang lagi nating iniisang tabi ay palaging sa Diyos. Diga? Pag ang Diyos, ang usapay sa Diyos, laging iniisang tabi ang sa Diyos at laging binibigay at inuunang ibang mga bagay kaysa Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Mas inibig pa ng mga taong kadiliman kaysa kay Kristo. Anong sabi ng Mark chapter 7, no? Mark chapter 7, tanyo po, sabi ng Panginoon mismo. Anong sabi niya? Mark chapter 7, no? Verse number 6. He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you, hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips. Ang sabi ng Panginoon, ang mga tao pag kanyang tiningnan, ang gaganda ng sinasabi lagi patungkol sa Panginoon. Akala mo lagi talaga nagmamahal nga sa Diyos. Pagka ang tiningnan mo lamang ang kanyang mga pananalita. Pero ang sabi ng Panginoon, but their heart, ang sabi ng Panginoon, ramdam ng Panginoon, is far from me. Ano sabi ng Panginoon? Ang puso talaga natin ay malayo sa Diyos. Hindi talaga umiibig sa Diyos. Hindi talaga pinapahalagahan ng Diyos. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan yung kanyang naranasan at naramdaman sa mga tao. No? Kaya nga alam niyo mga minamahal, no? Anong ginawa ng kasalanan? Sin has depraved the heart of men. Pangalawa, sin has dulled the ears of men. Anong sabi doon sa ating binasang talata kanina sa Acts? No? Acts chapter 28, tingnan niyo po ang sabi. No? Kaya tayo mga tao pagkausapang salita ng Diyos. Kaya nga ang hirap minsan mag-aya, tayo may simba ka naman sa simbahan. Mayroon po doon pangangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo ba kami? No? Talagang hirap humigit ng tao. Pagkausapang sa Diyos, pagkausapang salita ng Diyos, ang galit ng mga tao. Pero isama mo yan doon sa mga pagkakakitaan. Kahit na hindi mo sinasabihan, pasama naman, pagkakaperahan pala yan. Pambihira, pagkakaperahan, kahit hindi mo imbitahin, kusang sumasama. Pagdating sa simbahan, inayakag mo na, inililibre mo na ng pagkain, pinupuntahan mo na sa bahay, binabible study mo na. Pagdating sa lugar, Bible study ho tayo, ay naku, busy po ako. Anong ginawa ng kasalanan? Pinapurol ng kasalanan ang ating tenga upang tayo'y umayaw sa pakikinig ng salita ng Diyos. Yan ba'y totoo? Tunay yan. Kaya nga, alam niyo mga minamahal, sabi nga ni Pastor, no, magaling pang humigit na Pastor, yung kalabaw. No? Magaling pang manghila ng kalabaw kaysa mag-akin ng tao palapit sa Diyos. Yung nga makinig. Alam niyo kami, nung ako po ay nag-aaral pa, nung ako po ay wala pa sa Panginoon. No? Kami lagi inuman sa gabi. No? Sabi ito, lagi ko sinasabi, pagka ang dala ko'y alak, no? Kahit yung mga kabarkada kong hindi ko, mga ka-boardmate ko, mga kasama ko sa bahay, marami ko kasing kwarto yun eh.
Basta nakita mo inuman, hindi mo man i-imbita, napunta sa kwarto niya. Nakipag-inuman, namumulutan, nakikiinom, walang bayad. Ibig sabihin, pagka ang ginagawa mo hindi sa Diyos, gusto. Pero nung ako'y nakakilala na, at pilit kong gustong share yung mga klase ko ng salita ng Panginoon, Brad, ako naman ay laging busy. Paano ka kita ma-entertain yan? Bible study yun. Ang sabi sila, naniniwala sa Panginoon. Diga? Pero pag sabihan mong tayo mag-Bible study, ang sabi ng Bible, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Dapat hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Anong sabi ng Bible? No? Pinapurol ng kasalanan ang ating pakinig. Aayaw natin sa salita ng Diyos. Yan ang ginawa ng kasalanan. Ano pa? Mga minamahal, no? Sin has darkened our understanding. Ephesians chapter 4 verse 18, anong sabi ng talata? Tingnan niyo po mga minamahal, no? Kaya nga pagka Bible study, tingnan niyo po, pagka sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, pag nagbasa ka niyo, wala kang maunawaan. Iyong inuunawa naman ang ayos Ano sabi? Nasa kadaliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Ang sabi ng English, ang sabi diyan sa English, Ephesians chapter 4, verse 18 sa English. Ano sabi po diyan? Tayo po ha. Having the understanding darkened. No? Ano pa sabi ng talata? Tayo po ang sabi ng Bible, mga minamahal. Isa pang talata. Ano ho? 2 Corinthians chapter 2 verse 14. 2 Corinthians 1 Corinthians chapter 2. Ano sabi ng Bible? Tayo po ang sabi ng Bible ha. Verse 14. But the natural man, ang tao bilang makasalanan. Ang sabi ng Bible, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Kaya nga tanyo ang pag-aaral, dalhin mo ang salita ng Diyos sa UP. Marami doon mga artista. Ano sasabihin sa iyo? Yan namang iyong ginagaway kalokohan Kahit turuan mo na, paliwanag mo na ang katotohanan sa kanila, ipakita mo na yung mga ebidensyang totoo ang Diyos, totoo ang salita ng Diyos, ayaw nilang tanggapin. Bakit? Sabi nila, ano sabi ng Bible? Sin has warped the capacity of man's intellect. No? Anong ginawa ng kasalanan? No? Aayaw, sinira ng kasalanan ang kakayanan ng taong umunawa ng mga bagay ng Diyos. Kaya nga minsan sa Bible study, minsan ang maraming mga tao, tayo inaantok tayo. Diba? Hindi natin nauna. Ganyan ang ginawa ng kasalanan, mga minamahal. Lagi ang gusto ng kasalanan ay huwag mong maunawaan ang katotohanan ng salita ng Diyos. No? Ganyan ang ginawa ng kasalanan, mga minamahal. No? Pagdating sa Romans chapter 8, verse 7, tayo po ang ginawa ng kasalanan. Romans chapter 8, verse 7. Anong sabi dito? No? Because the carnal mind, ang isip na makasalanan, sapagkat ang kaisipan ng laman. Anong isip daw lagi natin? Ano laging gusto nating isipin? Kasalanan at yung mga bagay na na ang laging isip ay yung makipaggalit sa Panginoon. Tanyo po ang isang taong mag-asawa. Alam mo ang ayaw niya. Pero minsan dahil makulit ka, lagi mo niloloko. Minsan makulit ako sa aking asawa Minsan ayaw niya, siya lagi kong hinahawakan. Pagka ako yung nasa kakulitan, ginagawa ko, lagi ko yung ginaganyan. Anong ginagawa ko? Gusto ko siyang magalit. No? Ganun ang gusto natin gawin sa Diyos palagi. Ang lagi nating iniisip ay kung ano yung mga bagay na ikagagalit ng Diyos. Kaya nga pag yung sinabi niyo po, ang sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, para lang ating makita yung lalim ng ginawa ng kasalanan sa buhay natin. No? Akala natin simple po ito, na hindi po biro ang ginawa ng kasalanan sa buhay natin.
Genesis chapter 6 verse 5. Ang sabi, and God saw that the wickedness of man. Sino nakakita? Ang Diyos. Sabi sa Tagalog, sabi nga sa Tagalog, at nakita ng Panginoon na mabigat. Nung aking binubulay ito, sabi ko, inisip ko ang Panginoon is all-powerful. Pero nung siya ay nakita niya ang kasama ng tao, ano sabi niya? Ang Diyos ay nabigatan. Para bagang ang Diyos na walang kayang magalahat ay kaya niya. Nung makita niya ang kasalanan ng tao, sabi niya, abay, grabe ang bigat. Ang Diyos ay nabigatan No? Saan? Sa kasamaan ng tao at ang buong haka ng pag-iisip ng kanyang puso. Ano daw sabi ng Bible? Ay pawang masama na lamang na parati. Kaya nga dahil sa nakita ng Panginoon ang laman lagi ng isip ng tao, laging purong gusto laging makipaggalit sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon diyan? No? Pag inyong binasa Genesis chapter 6, gustong wakasan ng Diyos ang tao. No? Kaya nga mga minamahal, no? Ano po ang consequence ng kasalanan? No? Makikita natin ang consequence ng kasalanan na ating binanggit kanina. Romans 1:18. Ano sabi ng Bible? Bilisan na lang ho natin ang ating oras hindi natin kasama. No? Romans 1:18. Ano sabi ng Bible, mga minamahal? Sapagkat ang puot ng Diyos. Mga minamahal, ito ang sabi ng Bible. Kung ang tingin mo ang Diyos ay mabuti, ang mabuti ang Diyos. Pero ang Diyos ay banal at galit sa kasalanan. Anong sabi ng Bible? Dahil tayo makasalanan, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit. Laban kanino? Laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao. Ang isang bagay na gusto kong ating maintindihan, mga minamahal, bilang tayo makasalanan, hindi natutuwa ang Diyos sa atin. Sino dito mga minamahal bilang magulang, kapag ang anak natutuwa pa? Kapag ang mga anak ay makulit, gumagawa ng masama, ang reaction, ang galing naman ng anak na ito. Ang galing namang manuntok. Ang galing namang manipa ng kapatid. Sige anak, gawin mo pa yan. Meron bang ganong magulang? Hindi ka tayo galit lagi. Ang Diyos, karapat dapat lamang magalit sa atin. Dahil talaga namang tayo kagalit-galit. Bilang ang Diyos, consequence, galit ang Diyos sa atin. Anong sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9? Tayo po ang sabi ng Bible, mga minamahal. Bible po, wala ho tayong binabasa kanina. Puro laging salita ng Diyos. Anong sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 6 verse 9. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko o mga makasalanan, ano sabi ng Bible? Ano sabi ho ng Bible? Papasok ba daw, magmamana ba daw ng langit? Aba sabi ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Mga minamahal, Bible po, ang Panginoon po ang may sabi nito. Huwag kayong padaya. May mga tao ang pananaw, pag ang tao ay namatay, sa langit na agad. Ang sabi ng Bible, huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakayapid, niya mga mananamba sa Diyos-Diyosan, niya mga ngalon niya, niya mga nang bababae, niya mga, taas po, sige, diretso. Verse 9, no, niya mga mapakayapid sa kapwa lalaki, niya mga magnanakaw, niya mga masasakim, niya mga manglalasing, niya mga mapagtungayaw, niya mga manglulupig, anong sabi ng Bible? Ay hindi. Panginoon ang may sabi, hindi daw magmamana ng kaharian ng Diyos. O ba sabi ng Bible, pag tayo namatay, mga minamahal, hindi tayo sa langit pupunta. Oo, ano sabi ng Bible? Galatians chapter 5, no, Galatians chapter 6, verse 5. Ano sabi ng Bible, mga minamahal? Ating bilisan, verse 19. At hayagang gawa ng mga laman sa mga tuwidin mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkataniman, pagkatalo, paninibugho, pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, mga katulad nito. Ano sabi ng Bible, verse number 21? Aking ipinapaunang ipagpaalala sa inyo na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay. Galatians 5, verse 21. Ano sabi dyan? Na mga nagsisigawa ng gayong mga bagay sa huli. Ay, sunod po. Ay, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, isang katotohanan na gusto kong malaman po natin bilang tayo makasalanan, hindi ho tayo sa langit pupunta.
lahat tayo bilang makasalanan ay parurusahan ng Panginoon saan? Revelation 21 verse 8. No? At sa mga sinungaling, anong sabi ng Bible? Revelation 21 verse 8. Basahin po natin ng mabilis. No? Revelation 21 verse 8. Anong sabi po ng Panginoon? Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Anong sabi diyan? Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Bilang tayong mga makasalanan, mga minamahal, ang Diyos ay galit sa atin. At hindi tayo maaring makasama ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, tayo dadalhin niya sa impyerno bilang kaparusahan ng ating mga ginagawang kasalanan. Pero mga minamahal, ngayong oras na ito, gusto kong maunawaan muna natin ang tunay nating kalagayan. Kasi hindi mo tatanggapin ang biyaya ng Panginoon kapag hindi mo naiintindihan ang tunay mong kalagayan. Pero bagaman tayo makasalanan, bagaman tayo'y paimpyerno, ang sabi ng Romans 5:8, tatapwat pinagtatagabilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang aking pong sasabihin sa inyo, the remedy of sin ay walang iba kundi si Jesus. No? Ang sabi ng Matthew chapter 1 verse 21, ito po ang sabi ng Bible, mga minamahal, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Bakit siya ipinanganak? Bakit siya naparito? Sapagkat ililigtas niya. Sino magliligtas sa atin? Si Jesus. Saan tayo ililigtas ni Jesus? Ililigtas niya ang kanyang bayan. Saan? Sa kanilang mga kasalanan. Walang iba, mga minamahal, na paraan upang tayo makaalis. Ang sabi ng John chapter 8, verse number 36. Ang sabi ng verse 8. Sabi ng verse 34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipay ng kasalanan. Verse 36, ang pag-asa natin upang tayo makawala sa kasalanan ay si Jesus. Kung palayain nga kayo ng anak, kayo'y magiging tunay na laya. Mga minamahal, ngayong oras na ito, no? Si Jesus ay naparito para iligtas ang mga makasalanan. Ang sabi ng Bible in Isaiah 53, yung ating kasalanan nagdulot sa atin ng mga bagay na ating pinag-aralan, sabi ng Bible, pinasan ng Panginoon ng kasalanan natin lahat. Saan? Doon sa krus ng Kalbaryo siya'y namatay. Bakit? Sapagkat dinala niya yung kasalanang bumihag sa atin, nagsumira ng ating buong pagkatao. At anong ginawa ni Jesus? Siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Para ano? Upang yung mga tao nakikilalang siya'y makasalanan at karapat dapat parusahan. Ang sabi ng John 3:16, no, that whosoever believeth in Him, yung sino mang sasampalataya, ang sabi ng Bible, hindi mapapahamak. Ang sabi ng Panginoon, kung ikay sasampalataya sa Panginoon, kung sino mang sasampalataya ng pangako ng Diyos, hindi mapapahamak. At ano pa, kung ikay sasampalataya sa kay Jesus, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Mga minamahal, bakit po si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Kasi alam niyo mga minamahal, ang kayang gawin ni Jesus pag kayo sumampalataya kay Jesus, kaya niyang alisin ang ating kasalanan. Sabi ng John 1:29, at nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, narito ang kordero ng Diyos. Anong kayang gawin ni Jesus? Na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Upang yung kasalanang ito, mga minamahal, na nagdudulot sa atin, upang kung bakit ang ating buhay ay nasira, kung bakit tayo pa impyerno, tanging si Jesus lamang ang may kayang magbigay ng lunas sa atin ng mga bagay nito. Kaya ang hamon sa atin, mga minamahal, kung gusto mong maligtas sa iyong kasalanan at sa parusa ng kasalanan, ang sabi ng Panginoon, ikay magsisi ng iyong kasalanan. Talikuran mo ito. Ang sabi ng Bible, ikaw ay manampalataya kay Jesus lamang, wala nang iba. At sabi ng Bible, kung gagawin mo yun, ikay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Kaya mga minamahal, sa oras na ito, kayo ba'y nagnanais na maligtas sa inyong kasalanan? Kung kayo nagnanais, mga minamahal, walang ibang paraan. At tinuturo ng Panginoon, mga minamahal, walang iba. Ang tinuturo ng Bible, walang iba kundi si Jesus. Hindi tinuturo ng church na ito
para kayo maligtas, umanib kayo dito. Hindi tinuturo ng church na ito dahil hindi sinasabi ng Bible para kayo maligtas, gawin ninyo mga bagay na gusto nyo sa tingin nyo tama. Hindi. Dinadala po namin kayo sa katotohanan na tunay na magliligtas sa atin. Walang iba kundi si Jesus. Sa bahagi ito, tawagin po natin ang ating pastor para po sa ating panalangin. Tayo po'y tumuwa ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakila po namin Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami na kami po'y mayroong banal na kasulatan, ang inyong salita, na kung saan po sa umagang ito'y amin pong pinag-aralan ang tungkol sa aming kalagayan na isang taong makasalanan at walang pag-asa sa langit na bayan dahil ng kasalanang ito, ang nagwasak, pumutol ng aming kaugnayan sa iyo. At unay nga po, Panginoon, bunga ng kasalanang ito, ang sabi ng inyong salita, paimpyerno po kaming mga tao. Ngunit dahil sa iyong napakadakilang pag-ibig, ay inyo pong ibinigay ang inyong bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Binayaran niya ang aming mga kasalanan. At ang sabi mo po, Panginoon, kung kami po ay mananampalataya sa iyo at sa ginawa ng Panginoong Jesus, nakatubusan doon sa krus ng Kalbaryo, kami po ay magkakaroon ng kapatawaran at bibigyan mo ng buhay na walang hanggan. Aming Panginoon, kayo po ang kumilos at gumawa sa amin pong kalagitnaan sa mga oras na ito. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa. Sila na wala pang katiyakan ng kaligtasan ng kaluluwa. Lord, kayo po, O Diyos, ang humipo. At sila po, Panginoon, ay magpakumbaba sa inyo at tumanggap po sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Habang tayo po ay nakatungo, nakapikit po ang ating mga mata, nag-aral po tayo ng salita ng Diyos, at ngayong pong umaga, ang Panginoon ay may paanyaya sa atin. Nais niya na tayo ay kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Sino po ngayong umaga magsasabi, Panginoon, naunawaan ko kung sino ako sa iyong banal na harapan. Ako po'y makasalanan, ako po'y naputol ang relasyon sa iyo. Salamat po, Panginoon. Kayo ay naghandog ng iyong buhay. Binayaran mo ang kasalanan ko at ngayon tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Meron po ba magtataas ang kamay ngayong umaga? Nais kong maligtas. Nais kong tanggapin si Jesus. Meron po ba? Sige po. Hindi nyo kayang iligtas ang inyong sarili. Hindi po relihiyon ng sino man sa atin. Hindi ang iyong kabutihan sapagkat alam natin hindi tayo mabuti. Tanging ang Panginoong Jesus lang. Meron po ba magtataas ng kamay? Sige po. Kung hindi po nyo tiyak ang kaligtasan, this is your time to make your decision to receive the Lord. Meron po ba? Meron dalawang nagtataas ng kamay doon. Amen? Meron pa po ba? Meron pa? Meron pa po ba? Or hahayaan mo, pag tinanong kita, ikaw ba'y tiyak ng ligtas? Pag ang sagot mo'y hindi mo tiyak, impyerno ang pupuntahan mo to tell you from the Bible. Pero ngayong umaga, napakabuti ng Panginoon. Pinagkaloob na mapakinggan mo ang kanyang salita upang ngayong umaga, ang kapatawaran at kaligtasan ay iyong makamtan sa Panginoon. Pero pa po ba magtataas ng kamay? Sige po. Meron pa? Amen? Okay? Meron pa po? Okay? Meron pa po ba? So, doon sa mga nagtaas ng kamay, sabihin mo ang salitang ito bilang iyong pagpapahayag sa Panginoon ng iyong pananampalataya. Panginoon, kinikilala ko pong ako'y makasalanan. Alam ko po dahil sa kasalanan ko, ako'y marapat lamang parusahan sa impyerno. Pero salamat po sa kabutubusang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. At tinatanggap ko si Jesus na siya ang aking tagapagligtas. At salamat po, ako po'y naniniwala sa iyo. Pumasok ka po sa aking puso. Ito po'y aking dalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Amen. Kung ito iyong ginawa, ang pangako ng Diyos, ikaw ay mayroong buhay na walang hanggan. Aming Panginoon, salamat po sa iyo na naipangaral po ang inyong banal na salita at kami po, O Diyos, ay umaasa sa paggawa ng inyong Santong Espiritu sa bawat isa. At Ama, ito po yung aming dalangin na may pagpapasalamat. Hinihingi po ang lahat sa iyo sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen at amen. So, salamat po at purihin po ang Panginoon sa atin pong pag-aaral ng Kanyang salita.